Hello, kumusta po? Ako muli si Miss Maria para sa panibagong kwento, ang The Governor's Legal Wife Revenge. Simulan na natin. Sinong mas matimbang sa timbangan ng isang gahamang politiko? Ang legal na asawang nagbigay sa kanya ng trono, kapangyarihan at kayamanan, o ang batang nagbibigay sa kanya ng aliw at pansamantalang pagnanasa? Si Martha Monteclaro Villaflor, ang perpektong ehemplo ng isang ginang sa mataas na lipunan. Siya ang tahimik na utak, ang pader at ang pondo sa likod ng mabilis na pag-akyat ng kanyang asawang si Jayden Villaflor sa politika. Sa loob lamang ng 5 taong pagsasama, ginamit ni Martha ang buong impluensya ng kilalang angkan na mga Monteclaro upang gawing pinakabatang gobernador ng San Antonio si Jayden. Binago niya ang buhay ng lalaki mula sa pagiging isang imposibleng nangarap tungo sa pagiging pinakamakapangyarihang tao sa buong probinsya. Ngunit ang taus-pusong pagmamahal ni Martha ay sinuklian ng pinakamatinding pagtatraidor. Sa gabi ng misyang tagumpay ni Jayden, sa likod ng mga kumikislap na ilaw ng kamera at nakakatulig na palakpakan ng publiko, natuklasan ni Martha ang isang madilim na lihim. Ang gintong singsing sa kanyang daliri ay isa lamang palang nagtatakip sa isang malupit na katotohanan. Ginagamit lamang siya ni Jayden upang pagtakpan ang mga iligal na transaksyon ng pamilya nito at ang pagpapadaloy ng bilyong-bilyong pondo ng bayan sa mga ghost project. At ang mas masakit, ang milyong-milyong perang ninanakaw ni Jayden mula sa kaban ng bayan at mula sa negosyo ni Martha ay direktang napupunta sa marangyang pamumuhay ni Monica, ang 22 taong gulang na ambisyosang modelo na lihim na mistress ng gobernador. Sa karangyaan ng mga condominium units, mamahaling alahas at luxury cars, nagtatampisaw si Monica habang si Martha ay pilit na ginagawang isang bulag at martir na palamuti sa mansyon ng mga Villaflor. Narinig mismo ni Martha kung paano siya libakin at pagtawanan ni Jayden at Monica sa dilim. Akala na magkasuyo, ang isang babaeng galing sa kagalang-galang na pamilya ay mananatiling tahimik. May iyak lamang sa sulok at magmamakaawa para sa konting awa. Akala nila madaling itatapon at i-divorce si Martha kapag nakuha na nila ang huling pera ng mga Monteclaro. Maling-mali sila ng pinaglaruan. Hindi iiyak si Martha. Hindi siya hihingi ng annulment. Hindi siya tatakbo na may luha sa mga mata. Dahil kapag ang isang matalinong babae na may hawak ng kapangyarihan ay nasaktan, nagiging mas mabagsik pa siya sa pinakamalakas na bagyo. Bawat piraso ng dokumento, bawat pirma sa kontrata at bawat transaksyon ng pamilya Villaflor ay lihim na pag-aari at kontrolado ng utak ni Martha. Dahan-dahan siyang lalagutin ng mga tali ng kapangyarihan ni Jayden. Isa-isa niyang babawiin ang bawat sintimong ginastos sa mistress. Sisirain ang mga kaalyado ng asawa at ibubunyag ang kabulukan ng gobyerno nito sa buong bansa. Sisiguraduhin ni Martha na ang perang nag-akyat kay Jayden sa tuktok ng kapangyarihan ng siya ring gagamitin niya upang ipagbili ito sa kulungan. At si Monica, na nangarap ng pumalit sa kanyang trono ay mapupunta sa pinakamababang kangkungan. Araw na ng paniningil sa probinsya ng San Antonio. Walang kapatawaran, walang awa, at walang ititirang buhay dahil kapag ang legal na asawa ang gumanti, ang gobernador mismong luluhod sa kanyang harapan. Maliwanag ang buong Grand Ballroom ng Grand Hyatt Hotel. Ang mga higanting kristal ng chandelier sa kisame ay nagpapasayaw ng gintong liwanag sa paligid, habang ang tunog ng live string quartet ay humahalo sa kalansing ng mga basong nag-uumpugan. Naruroon ng mga pinakamatataas na opisyal ng pamahalaan, mga pampublikong figurang may mabigagat na pangalan at mga pinakamayamang negosyante sa bansa. Lahat sila ay nagtipon sa isang layunin, ang ipagdiwang ang panalo ng bagong halal na gobernador ng lalawigan ng San Antonio, si Jayden Villaflor. Nakatayo si Martha Monteclaro Villaflor sa isang gilid ng silid. May hawak na basa ng mamahaling Dom Perignon champagne. Nakasuot siya ng isang pasadyang gintong silk na gown na gawa ng isang sikat na Parisian designer.
Bawat tahino ay kumikislap sa tuwing tinatamaan ng liwanag. Sa edad na 30, taglay ni Marta ang ganda at tindig na isang totoong aristokrata. May pinot formal na pananalita, matuwid na tayo at mga matang may lalim ng karagatan. Ngunit higit sa kanyang likas na alindog at kagandahan, ang kanyang utak at ang pangalang Montiklaro, ang totoong sandata sa likod ng gabi na ito. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng Montiklaro Financial Group, ang pondo ng kanyang pamilya, ang pampulitikang koneksyon ng kanyang ama at ang walang kapares na estratehiya ni Marta sa kampanyang nag-angat kay Jayden mula sa pagiging isang simpleng mayor ng maliit na bayan tungo sa pagiging pinakabatang gobernador ng buong probinsya. Habang pinapanood niya si Jayden sa gitna ng entablado na nagbibigay ng kanyang victorious speech, may bahagyang ngiti sa mga labi ni Marta. Matangkad si Jayden, may maayos na jawline at may tinig na madaling makakuha ng tiwala ng publiko. Mukha itong perpekto at tapat na pinuno. At syempre, wika ni Jayden sa mikropono habang tinuturong direksyon ni Marta at nagpapakawala ng isang napakatamis ng ngiti na kayang magpaibig ng sinuman. Hindi ko mararating ang kinalalagyan ko ngayon kung walang aking napakagandang asawa. Marta, my love, thank you for being my rock, my guide, and my solid foundation. This victory is yours as much as it is mine. Pumatok ang malakas at nakakatulig na palakpakan mula sa mga bisita. Kumarap ang mga lens ng kamera kay Marta. Ngumiti siya na may tamang antas ng karangalan at bahagyang itinaas ang kanyang baso bilang pagtugon. Sa paningin ng buong lipunan at ng media, silang perpektong mag-asawa, ang kahulugan ng karangyaan at tagumpay. Nang matapos ang opisyal na programa at pumasok si Jayden sa VIP room upang makipag-usap sa ilang malalaking investors, nagpasya si Marta na lumabas mula ng ballroom upang magpahangin. Masikip ang kanyang dibdib mula sa usok ng mga sigarilyo at halo-halong pabango sa loob ng silid. Naglakad siya patungo sa eksklusibong hallway na patungo sa mga pribadong kwarto ng hotel. Ngunit bago pa man siya makarating sa balcony, narinig niyang dalawang pamilyar na boses na nag-uusap mula sa kalahating nakatagong pinto ng VIP powder room. Jayden, naiinip na ako. Kailan mo ba sasabihin sa babaeng yon? Boses yun ng isang babae. Matingkad, bata at puno ng pagmamaktol. Si Monica, ang 22 taong gulang na ambisyosang modelo na kinuha ng kampanya ni Jayden kamakailan lamang bilang promotional face ng lalawigan. Napahinto si Marta sa tapat ng pinto. Nalamig ang kanyang mga daliri sa hawak na baso. Konting tiyaga pa babe, sagot ng isang boses na lalong nagpatigil sa tibok ng puso ni Marta. Boses yun ng kanyang asawa, si Jayden. Kailangan ko pang pera ng mga Montiklaro para sa infrastructure project ngayong taon. Kapag napirmahan ng kontrata at maipasok ng pondo sa ating offshore account, madali na siyang i-divorce o direkta sa annulment. Pero natatakot ako. Baka mahal mo pa siya. Pilit ni Monica na sinundan ng kaluskos ng damit at tunog ng katawang dinikit sa pader. Narinig ni Marta ang tunog ng masiding halik at ang mihinang pagtawa ni Jayden. Sino? Si Marta? Naku Monica, boring at masyadong formal ang babaeng yun. Mukha lang siyang palamuti sa bahay at tau-tauhan sa politika. Ikaw lang ang mahal ko. Lahat ng luxury bags, mamahaling alahas, at ang bagong condo unit na binili ko para sa'yo gamit ang pondo ng kumpanya niya. Hindi ba sapat na patunay yun? Nakatayo si Marta sa labas ng pinto. Naninigas ang buong katawan. Ang kulay gintong champagne sa kanyang baso ay bahagyang yumugyog, ngunit hindi natapon. Walang lumabas na luha sa kanyang mga mata. Walang panlalamig ng tuhod. Sa halip, ang 5 taong pagmamahal sa harpisyo at pagtatanggol sa kanyang asawa ay naglaho at napalitan ng isang napakalamig na galit. Dahan-dahan niyang inilagay ang baso sa ibabaw ng malapit na mesa. Inayos niya ang kanyang gintong gown, itinaas ang kanyang babat nagpakawala ng isang manahimik at mabilis na paghinga. Mali ang nilalaro mong laro, Jayden. Bulong ni Marta sa dilim ng hallway habang may gumuhit ng isang malamig at nakamamatay na ngiti sa kanyang mga labi. At sisiguraduhin ko na walang matitirang kahit na ano kapag ako nang humawak ng mga baraha.
Walang ni isang patak ng luhang pumatak sa mga mata ni Marta habang bumababa siya sa pribadong elevator ng hotel patungo sa kanyang sasakyan. Sa loob ng 5 taon, tinakala niyang pag-ibig ay tungkol sa pagbibigay ng buong sarili. Ang pagbuo sa pangarap ng lalaking pinili niyang makasama habang binabaon ang sarili niyang mga pangarap. Ngunit sa ilang minutong pag-uusap lamang ni Jayden at Monica sa dilim, nagbagong lahat. Ang babaeng minsan niyang ginawang hari ay isang traidor lamang na nagsuot ng korona gamit ang kanyang sariling dugo at pawis. Pagpasok niya sa loob ng kanyang itim na Maybach, sumandal siya sa leather seat at nagpakawala ng isang malamig at malalim na paghinga. Nilabas niya ang kanyang encrypted smartphone at agad na tinawagan ng pinagkakatiwalaan niyang tao sa labas ng mundo ng politika. Si Attorney Victor Delgado, ang Chief Legal Counsel ng pamilyang Monteclaro at isa sa mga pinakamagagaling na forensic accountant sa buong Asia. Victor, malamig at walang katiting na kaba sa boses na wika ni Marta nang sumagot ang kabilang linya. Ilak mong lahat ng aking mga personal accounts. Gusto kong simulan mo ng lihim na audit sa Monteclaro Financial Group at sa lahat ng mga accounts na nakakabit sa pangalan ni Jayden at sa mga kumpanyang pagmamayari niya. Natahimik sa kabilang linya si Victor bago to sumagot ng may pag-alala. Marta, may problema ba? Kanina lang nakita ko sa balitang tagumpay ng asawa mo sa eleksyon. Si Jayden ay hindi na aking asawa mula sa gabing ito, Victor. Pahayag ni Marta habang nakatitig sa mga ilaw ng lungsod na nagliliwanag sa labas ng bintana ng kanyang sasakyan. Ginagamit niyang pondo ng aking pamilya para suportahan ang kanyang mistress na si Monica at narinig ko mismong plano niyang ilipat ang pondo ng ating infrastructure project sa kanilang offshore accounts bago ako divorce. Gusto kong makuha ang bawat dokumento, bawat bank transfer at bawat ari-arian na binili niya gamit ang perang nanggaling sa akin. Huwag kang mag-iiwan ng kahit na anong bakas. Naiintindihan ko, Marta. Bukas na bukas din ibibigay ko sa yung paunang ulat. Mabilis sa tugon ni Victor. Anong plano mo sa kanya? Plano? Gagawin ko siyang pulubi bago ko siya ipasok sa kulungan. Sagot ni Marta bago binaba ang tawag. Pagdating sa kanilang marangyang mansyon sa Forbes Park, pumalaot ang katahimikan sa paligid. Ang napakalaking bahay na ito ay binili ng pamilyang Monteclaro bilang regalo sa kanilang kasal. Ngunit pinalabas na Jayden sa media na siyang bumili noon upang ipakita ang kanyang kapangyarihan at yaman. Umayos ng lakad si Marta at dumiretso sa study room ni Jayden. Gamit ang kanyang master key at ang sariling kaalaman sa mga password ng asawa, binuksan niyang malaking steel vault na nakatago sa likod ng isang painting. Sa loob noon ay mga selyadong dokumento ng mga ari-arian, mga pasaporte at mga lihim na flash drive na naglalaman ng mga kontrata sa mga pampublikong project sa probinsya ng San Antonio. Habang binabasa ni Marta ang mga dokumento, mas lalo naghalab ang galit sa kanyang dibdib. Hindi lamang pala pondo ng Monteclaro Financial Group ang ninanakaw ni Jayden. Ginagamit din ng asawang kanyang posisyon upang kumuha ng milyon-milyong komisyon mula sa mga ghost projects sa lalawigan. At ang mas malala pa, nakapangalan kay Monica ang 3 luxury condo units sa Bonifacio Global City, 2 sports car at isang multi-million peso offshore bank account sa Cayman Islands. Lahat ay binayaran gamit ang pondo ng kumpanya ni Marta. Napakakapal ng mukha mo, Jayden. Bulong ni Marta habang isa-isang kinuhang mga mahalagang papeles at inilipat ang mga digital files sa kanyang sariling encrypted drive. Maya-maya pa narinig niyang tunog ng pintuan ng mansyon na bumukas. May ingat niyang ibinalik sa dating ayos ang vault at mabilis na lumabas ng study room patungo sa master bedroom. Nahiga siya sa kama at nagkunwaring tulog. Ilang minutong lumipas, pumasok si Jayden sa kwarto. Mabahong amoy ng alak nito na humahalo sa isang matamis at pamilyar na pabango. Ang pabango ni Monica. Huminga si Jayden sa tabi ni Marta at dahan-dahang inabot ang bewang ng asawa. Subalit agad nararamdaman ni Marta ang matinding pagkasuklam. Nanatili siyang hindi gumagalaw, pilit na pinipigilan ng sarili na hindi saksakin ng lalaki sa kanyang tabi. Aking mahal na Marta, bulong ni Jayden sa kanyang tenga habang may halik sa kanyang balikat. Salamat sa lahat ng binigay mo sa akin. Malapit na.
Malapit na nating makuha ang lahat. Nang makatulog ng mahimbing si Jayden at magsimula itong humilik, dahan-dahang minulat ni Marta ang kanyang mga mata. Kumarap siya sa tulog na asawa, nakatitig sa mukha ng lalaking minsan niyang minahal ng labis ngunit ngayon ay ang taong pinakamatindi niyang kinamumuhian. Oo, Jayden, tahimik na bulong ni Marta habang may pumatak na isang malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Malapit nating makuha ang lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, akong kukuha ng lahat ng sayo. Ang pera mo, ang posisyon mo at yung karangalan at ang iyong kalayaan. Sisiguraduhin kong ang mismong tronong tinayo ko para sayo ang magiging sinturong bibitay sayo. Lumabas si Marta ng kwarto at tumayo sa balkonahin ng mansyon. Sa ilalim ng madilim na langit, tinignan niya kanyang mga daliri at dahan-dahang hinubad ang kanyang wedding ring. Tinitigan niya yon ng ilang segundo bago binato ng buong lakas sa kadiliman ng hardin. Nagsimula ng laro at sa larong ito, ang legal na asawang magiging nag-iisang nananalo. Sumikat ang araw sa lungsod na parabang walang nagbago. Ngunit sa loob ng malawak na mansyon sa Forbes Park, tuluyan na naging malamig ang hangin. Nakaupo si Marta sa dulo ng mahabang dining table. Eleganteng nakasuot ng all-black silk na suit habang dahan-dahang umiinom ng kanyang black coffee. Walang mababakas na puyat o pagod sa kanyang muka. Sa halip ang kanyang mga mata ay parang dalawang talim na kris na handang sumugat sa sinumang humarang. Bumaba si Jayden mula sa ikalawang palapag, nakasuot ng kanyang mamahaling tailored suit at may malawak na ngiti sa mga labi. Mukha itong sariwa at puno ng kumpiyansa matapos ang kanyang tagumpay sa ginanap na eleksyon. Good morning, my beautiful wife. Malambing ng boses na wika ni Jayden, sabay ko upang halikan si Marta sa pisngi. Bahagyang iniwas ni Marta ang kanyang mukha sa paraang mukhang natural, nagkunwari siyang may inayos sa kanyang tablet upang maiwasan ang labi ng asawa. Good morning, Governor. Mukhang masayang gising mo ngayong umaga. Siyempre naman babe, ang buong San Antonio ay nasa ilalim na ng aking kontrol. Masayang sagot ni Jayden habang umuupo sa katapat na silya at naglalagay ng pagkain sa kanyang plato. By the way Marta, tungkol nga pala sa San Antonio Infrastructure Mega Dam Project. Nakausap ko ng board members. Kailangan na natin ilabas ang paunang pondo na 2 billion pesos mula sa Monteclaro Financial Group para masimulan na kaagad ang demolition at construction ngayong buwan. Tumingin si Marta sa asawa. Sa kaibutan rin ng kanyang puso, nanggagalaiti siya sa matinding pagkasuklam. Yun na yun, ang mismong project na pinag-usapan ni Jayden at Monica sa VIP powder room nung isang gabi. Ang pondong balak nilang itakas patungo sa kanilang offshore account bago siya i-divorce at walang-wala. Ngunit sa halip na magalit, nagpakawala si Marta ng isang napakatamis at napaka-apektadong ngiti. Of course, Jayden. Alam ko kung gaano kahalaga sa yung project na yan. Banayad na tugon ni Marta. Inihanda ko ng mga papeles. As a matter of fact, pinalawak ko pa ng credit line ng project para hindi ka mabitin sa budget. I can double the release to 4 billion pesos. Nanlaki ang mga mata ni Jayden sa gulat at labis na katuwaan. 4 billion? Marta, seryoso ka ba? You're really the best wife ever. Mabilis na tumayo si Jayden at niyakap si Marta mula sa likod. Hindi niya nakikitang matinding puot at pangmamaliit sa mga mata ng kanyang asawa. Pero may konting formalidad lang Jayden. Dugtong ni Marta habang dahan-dahang kumakala sa yakap nito. Dahil napakalaki ng halagang ito, kailangan ng sole signature mo bilang gobernador at ng iyong personal asset guarantee sa ilalim ng bago niyong special corporation, ang Villaflor Development Corp. Kailangan mo pirmahan ng buong liability waiver ngayon para ma-wire ang pondo mamayang hapon. Walang pag-alilangang pumaradang kasakiman sa utak ni Jayden. Sa kanyang isip, 4 na bilyong piso yon. Kalahati nun ay sapat na para sa marangyang buhay nila ni Monica sa Europa habang natitira pang tatakip sa kanyang mga illegal na utang sa pampulitikang kampanya. No problem babe, ilabas mong papeles at pipirmahan ko na kaagad. Mabilis sa sagot ni Jayden. Tuluyang nabagyo ng sariling gahaman. Hindi alam ni Jayden ang mga dokumentong nilapag ni Marta sa kanyang harapan ay hindi lamang simpleng pautang. Ang Villaflor Development Corp ay ang kumpanyang lihim na ginagamit ni Jayden para sa kanyang mga ghost projects.
At sa tulong ni Attorney Victor Delgado, binaligtad ni Marta ang mga probisyon ng kontrata. Kapag pumirma si Jayden ang lahat ng utang, illegal na transaksyon at pananagutan sa batas ng kumpanyang yon ay direktang mapupunta kay Jayden bilang solong may-ari, habang ang Monte Claro Financial Group ay magkakaroon ng absolute power na i-seize o ipasarang lahat ng ari-arian ng mga Villafor kapag nagkaroon ng kahit na maliit na irregularidad. Habang pumipirma si Jayden sa bawat pahina, gamit ang kanyang mamahaling Montblanc pen, nakatitig si Marta sa bawat kuskus ng tinta. Sa bawat pirma ni Jayden, dahan-dahan niyang tinutulak ang sarili patungo sa sarili niyang bitayan. "Done," pahayag ni Jayden nang maipasang huling pahina. "Kailan may papasok ang pondo?" "Mamayang 3:00 ng hapon. Dadaan ang pondo sa main branch," sagot ni Marta habang maingat na nililigpit ang mga papeles. "Magayos ka na, Governor. Baka mahuli ka pa sa press conference mo ngayon kasamang yung bagong promotional team. Kasama si Monica." Bahagyang nabilaukan si Jayden sa pagkakabanggit sa pangalan ni Monica. Ngunit mabilis ding nakabawi at nagkunwaring walang nangyayari. "Ah, yes. Si Monica, the promotional team. Trabaho lang yun, babe." "Of course, trabaho lang." Malamig na panggagaya ni Marta. Pagkaalis ng sasakyan ni Jayden sa gate ng mansyon, pumasok agad si Marta sa kanyang pribadong kwarto at tinawagan si Victor. "Victor, hawak ko ng signed full liability documents at asset guarantees mula kay Jayden," pahayag ni Marta. "Ngayon, simulan mo ng phase 2. Gusto kong ilatag mong bitag para kay Monica. Ipadala mo sa kanyang mga packing catalog ng mga luxury properties sa Paris at London gamit ang pangalan ng shell company ni Jayden. Pahiwatigan mo siyang maaari niya ng bilhin ng mga yon gamit ang pondo ngayon din." "Makakaasa ka, Marta," sagot ni Victor sa kabilang linya. "At paano naman ang bank accounts ni Jayden?" "Ilipat mong paunang 500 milyon sa account ni Monica. Ngunit lagyan mo ng digital paper trail na magmumukhang ninakaw ni Monica ang perang yon mula sa kaban ng gobyerno ng San Antonio. Gusto kong mapalitan ng mukha ang 2 ahas na yan kapag naramdaman na nilang giniigipit sila ng batas." Isang malalim na ngiting gumuhit sa magandang mukha ni Marta habang nakatitig sa salamin. Tinitigan niyang kanyang refleksyon. Wala nang matulungin, maunawain at martir na asawa. Ang nakatayo na ngayon ay isang babaeng walang awang maniningil. "Magsaya ka muna ngayong araw, Jayden." "Monica," bulong ni Marta sa hangin. "Dahil simula bukas, ako nang magpapadakip sa inyong dalawa." Ang init ng hapon sa BGC ay walang katulad. Ngunit sa loob ng isang exclusive VIP suite sa isang luxury hotel, lalong nag-iinit ang tensyon. Nakaupo si Monica sa gitna ng malambot na velvet sofa. Napapaligiran ng 10 mamahaling orange shopping bags mula sa Hermes at Chanel. Hawak niyang isang baso ng rose champagne habang nakatingin sa kanyang kuko na bagong gawa. "Babe, tingnan mo to, oh!" Tawa ni Monica habang pinapakita kay Jayden ang kanyang bagong bili na diamond necklace. "Mura lang ito, 3 million pesos lang. Sabi ng private broker, may penthouse din na binibenta sa Paris na nakapangalan sa shell company mo. Bilhin na natin." Nakatayo si Jayden sa tabi ng malaking salamin na bintana. Nakahubad ang coat at nakatupi ang mga manggas ng kanyang barong Tagalog. May bahagyang kaba sa kanyang dibdib. Ngunit nang makita niyang pumasok na pondo sa kanyang lihim na bank account mula sa nilabas na pera ni Marta, mabilis na napawi ang kanyang pag-aalala. 4 billion pesos. Napakalaking halaga. "Sige lang, bumili ka ng kahit na anong gusto mo, Monica." Mayabang na wika ni Jayden habang lumalapit sa mistress at hinawakan to sa bewang. "Sabi ko naman sa'yo, hawak ko sa leeg si Marta. Napaka-uto-uto noon. Isang itit lambing ko lang, pinapalabas agad ang 4 na bilyon. Kapag nailipat na natin ang lahat sa Switzerland, iiwan ko ng babae yun sa kangkungan." Nagtatawanan ng dalawa. Walang kamalay-malay na si mismong sandaling yon sa loob ng headquarters ng Monte Claro Financial Group, nakatayo si Marta sa harap ng isang higanting digital screen. Kasama niya si Attorney Victor Delgado at ang dalawa sa pinakamagagaling na cybersecurity at forensic expert sa bansa. Sa screen nakikita ni Marta ang real-time transaction history ng mga account ni Jayden at Monica. Bawat sintimong ginagasa si Monica sa mga luxury boutiques, bawat paglilipat ng pondo patungo sa mga personal na account, lahat ay direktang naitatalat nagiging ebidensya.
Marta, simula ni Victor habang ginabot ang isang folder na may makapal na mga dokumento. Nagawa na natin ang phase 2. Ang 500 milyong piso mula sa infrastructure fund ay pumasok na sa personal account ni Monica gamit ang digital signature ni Jayden. Sa mata ng bangkot ng Anti-Money Laundering Council, mukhang isang direktang kaso to ng embezzlement at plunder. Isang malamig at walang awang ngiting sumilay sa mga labi ni Marta. Napakagaling, Victor. At ang mga dokumento sa Villaflor Development Corp? Selyado na, sagot ni Victor. Dahil sa pinirmahang liability waiver ni Jayden kahapon, ang lahat ng utang at illegal na ghost project ng pamilyang Villaflor sa San Antonio ay direktang nakatali sa kanya personal na ari-arian. Sa oras na ipatupad natin ang foreclosure, mawawalan siya ng kahit na isang sentimo. Maging ang mansyon sa Forbes Park at ang mga sasakyan niya ay mapupunta sa Monte Claro Group. Good. Mahinang wika ni Marta habang tinataas ang kanyang basa ng tubig. Wala tayong ititira. Gusto kong maramdaman nila kung paano mawalan ng lupang tatapakan. Ikinasa ni Marta ang kasunod na hakbang. Sa pamamagitan ng isang simpleng utos, pinatigil niyang lahat ng credit cards at corporate accounts na nakakabit sa pangalan ni Jayden. Sa loob lamang ng 5 minuto, ang taong nagmamalaking may hawak ng bilyong-bilyong piso ay naging isang walking bankrupt nang hindi niya nalalaman. Samantalang pumasok si Monica sa isang kilalang luxury jewelry shop sa Greenbelt upang bilhin ng isang 5 milyong pisong watch na matagal niya nang pinapangarap. Kasama niya si Jayden na nakasuot na parang isang hari. I'll take this, maarting wika ni Monica sa sales representative sabay abot ng kulay itim na titanium credit card na ibinigay sa kanya ni Jayden. Ibinaba ng sales representative ang card sa terminal. Ilang segundo ang lumipas, pumatok ang isang pulang ilaw at nag-beep ang makina. I'm sorry ma'am, but the card is declined. Magalang na pahayag na empleyado. Nawala ng ngiti si Monica at napatingin kay Jayden. Babe, ano to? Bakit decline? Nairita si Jayden. Nababaliw ka ba? Gobernador ako. Subukan mo ulit yung card na yan. Baka sira ang terminal nyo. Muling sinaksak ng empleyado ang card ngunit muling lumabas ang isang malaking babala sa screen. Account frozen, seized by financial authority. Sir Jayden Villaflor, nag-aalala ng wika ng store manager na mabilis na lumapit. Kakatanggap lang po namin ng memo mula sa Central Bank at sa legal board ng Monte Claro Group. All accounts under your name and your associated companies have been frozen due to suspected financial fraud and breach of contract. Ano? Sigaw ni Jayden, nandidilat ang mga mata sa gulat at hiya habang pinagmamasdan sila ng iba pang mga mamahaling mamimili sa loob ng tindahan. Hindi maaari yan. Tumawag ka ng pulis. Tumawag ka sa Bangko Sentral. Akong gobernador ng San Antonio. Bago pa man makasagot ang manager, tumunog ang phone ni Jayden. Ang tumatawag ay si Attorney Victor Delgado. Agad na sinagot ni Jayden ang telepono nang gagalaiti sa galit. Victor, anong kagagawa nito? Bakit frozen ang mga cards ko? Nasaan si Marta? Mula sa kabilang linya, hindi boses ni Victor ang narinig ni Jayden, kundi ang isang napakalamig, nakakapundal at napaka-eleganteng boses ng kanyang asawa. Hello my dearest governor. Wika ni Marta mula sa kabilang linya. Ang boses ito ay parang talim ng yelong sumasaksak sa tenga ni Jayden. Marta, anong ibig sabihin nito? I-unfreeze mo mga accounts ko ngayon din! Napapahiya ako sa harap ng mga tao! Sigaw ni Jayden habang hawak ang nangangatog na kamay ni Monica. Narinig ni Jayden ng isang mahinang pagtawa mula kay Marta. Nahiya ka na sa lagay na yan, Jayden? Nag-uumpisa pa lang ako. Ano bang pinagsasabi mo? Narinig kong lahat ng gabi ng gala, Jayden, at bawat salitang sinabi mo kay Monica sa powder room. Ang plano niyong itakas ang pera ko at iwan ako na walang-wala. Malamig na pahayag ni Marta. Inakala mo ba talaga na napakatanga ko? Ang 4 na bilyong perang pinirmahan mo kahapon. Yun ang mismong talin magtatali sa'yo sa bilangguan. Bawat ari-arian mo, bawat kotse at bawat kondo ni Monica, akin ang lahat ng yon. Nalamig ang buong katawan ni Jayden, ang kanyang mukha ay nawala ng dugo
habang si Monica ay nagsimula na magpanik nang mapansin ang matinding takot sa mukha ng gobernador. Marta, babe, sandali lang. Let me explain. Nagkakamali ka. Save it for the court, Governor Villaflor. Putol ni Marta. Pakiramdam mong lamig na sahig habang gumagapang ka pabalik sa kung saan ka nang galing. Dahil sisiguraduhin kong sa kulungan ng bagsak mo. Ibinaba ni Marta ang tawag. Sa loob ng luxury shop, napatingin si Jayden sa kanyang telepono. Sa labas ng salaming pinto ng tindahan, nakita niyang nakaparada ng 3 itim na sasakyan ng Ombudsman at Anti-Money Laundering Council, kasamang mga pulis na handang magsilbi ng arrest warrant. Ang gabi sa Maynila ay binalot ng matinding ulan at kidlat, ngunit higit na mas mabagsik ang bagyong sumasagasa sa buhay ni Jayden at Monica. Sa loob lamang ng 24 na oras, matapos ibaba ni Marta ang tawag, ang imperyong binuo ni Jayden sa loob ng 5 taon ay naglaho na parang bula. Sa labas pa lamang ng luxury shop sa Greenbelt, bumungad na sa kanila ang 2 patrol car ng mga ahente ng National Bureau of Investigation. Kasamang kinatawan ng Ombudsman, ang mga ilaw ng media camera ay walang awang kumikislap, kumukuha ng bawat anggulo ng panginginig at pangingitim ng mukha ng bagong halal na gobernador. Governor Jayden Villaflor, meron kaming warrant of arrest mula sa Sandigang Bayan para sa mga kasong plunder, money laundering at gross corruption. Malakas na pahayag ng lead NBI officer habang mabilis na pinaliligiran ng 2. Hindi maaari to. Sinuway niyang pampulitikang proseso. Immunity ako bilang gobernador. Sigaw ni Jayden. Nandidilat ang mga mata habang sinusubukang kumawala sa hawak ng 2 ahente. Wala kaming immunity sa kasong plunder at betrayal of public trust, Governor. Malamig na sagot ng opisyal habang mabilis na ikinakabit ang bakal ng handcuff sa mga kamay ni Jayden. Sa tabi nito, ang ambisyosang si Monica ay nagsimula ng humagalhol sa takot. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang nakatingin sa mga pulis na lumalapit sa kanya. Bakit pati ako? Wala akong ginagawang masama. Si Jayden na nabigay sa akin ang lahat ng pera at ng kondo. Wala akong alam dyan. Miss Monica Santos, paalala ng piskal na kasama ng grupo. Ang inyong pangalan ay nakatala bilang pangunahing beneficiary ng higit 500 milyong pisong pondo mula sa mga ghost projects sa San Antonio. Kasama ka sa demanda bilang accomplice sa money laundering at embezzlement. Hindi! Jayden, gawin mong paraan! Tulungan mo ako! Sigaw ni Monica habang inahawakan ng braso ng lalaki. Ngunit si Jayden na ngayon ay balot na ng sariling takot at galit ay marahas itinulak si Monica bago sila ipinasok sa magkaibang sasakyan ng pulis. Lumayo ka sa akin, Monica. Ikaw ang nagtulak sa akin kumuha ng pera. Ikaw ang dahilan kung bakit nagalit si Marta. Mabilis na kumalat sa buong bansang balita. Ang mukha ng gobernador at ng kanyang mistress ay naging pambansang palamuti sa mga telebisyon, pahayagan at social media. Ang mga taga-suporta ni Jayden sa San Antonio ay tuluyang tumalikod, habang kanyang mga pampulitikang kaalyado ay mabilis na naglabas ng pahayag na wala silang kinalaman sa mga ilegal na gawain ng pamilyang Villaflor. Pagdating sa detention facility, tinanggalan si Jayden ng kanyang mamahaling suit at pinagsuot ng kulay orange na duster costume ng presinto. Ang kanyang gintong relo, sapatos at mga singsing ay kinuha at nilagay sa plastic bag. Ang dating makapangyarihang pinuno ng lalawigan ay nakakulong na ngayon sa isang maliit, madilim at mabahong selda kasamang ilang matitinding kriminal. Pagkalipas ng 2 oras, narinig ni Jayden ang tunog ng mga sapatos na nalaglalakad sa sementadong hallway ng kulungan. Merong pumasok na isang matangkad at eleganteng bulto ng babae. Nakatayo sa labas ng bakal na rehas si Marta. Nakasuot siya ng isang mamahaling puting trench coat. May hawak na mamahaling designer handbag at walang katiting na emosyon sa kanyang mukha. Sa likod niya ay nakatayo si Attorney Victor Delgado. Agad na lumapit si Jayden sa rehas. Nakahawak ng mahigpit sa bakal habang umiiyak at nagmamakaawa. Marta, my love, patawarin mo ko! Sigaw ni Jayden habang lumulod sa sementadong sahig. Ginayuma lang ako ni Monica. Siyang may kasalanan ng lahat. Minahal kita, Marta. Babawi ako sa iyo pakiusap. Alisin mo ko dito.
I-withdraw mong mga demanda. Tinitigan siya ni Marta mula ulo hanggang paa. Ang paningin nito'y parang nakatingin sa isang basurang nadatnan sa tabi ng kalsada. Minahal? Mahinang tanong ni Marta habang may gumuhit na napakalalim ng ngiti sa kanyang mga labi. Jayden, ang taong nagmamahal, hindi ginagawang tau-tauhan ng kanyang asawa. Hindi tinatakas ang pera ng pamilya nito't hindi pinagpapalit ang legal na asawa sa isang mumurahing mistress sa loob ng powder room. Nagkamali ako, Marta. Isang pagkakamali lang yun. Pilit ni Jayden habang ang kanyang mga luha ay humahalo sa dumi ng kanyang mukha. Inilabas ni Marta ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag at pinasok yun sa siwang ng rehas. Iyan ang notice of foreclosure at deed of transfer. Malamig na wika ni Marta. Simula sa oras na to, ang mansyon sa Forbes Park at ang lahat ng mga sasakyan, ang mga ari-arian mo sa probinsya at maging ang mga nakatagong pera mo sa mga bangko ay opisyal ng pag-aari ng Monte Claro Financial Group. Wala ka nang natitira na kahit isang sintimo. Nanlalamig na tinitigan ni Jayden ang mga papeles. Marta, paanong pamilya ko? Paanong karir ko? Wala ka ng pamilya at wala ka na ring karir, sagot ni Marta. Ang impeachment process mo sa Kapitolyo ay tapos na rin ngayong gabi. Tanggal ka na bilang gobernador ng San Antonio at ayon sa forensic accountants ko, ang kasong plunder na nakasampa sa'yo ay may parusang reclusion perpetua habang buhay na pagkabilanggo ng walang bail. Nanghinang mga tuhod ni Jayden at tuluyang napaupo sa malamig na sahig. Nauunawaan niya na ang buong katotohanan. Hindi lang basta nagalit si Marta, binuwag dito ang buong buhay niya ng walang tinitirang pag-asa. At para naman sa mistress mo, dugtong ni Marta habang sinusuot ang kanyang mamahaling sunglasses. Sisiguraduhin ko mapupunta siya sa pambabaeng kulungan sa correctional. Doon kay magtiis pareho habang pinapanood niyo ko mula sa malayong namumuhay ng masaya at malaya. Marta, huwag mo kong iwan dito! Marta! Sigaw ni Jayden habang kinakalampag ang bakal na rehas. Ngunit hindi na lumingon si Marta. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng detention facility. Habang ang bawat takbang ng kanyang heels ay nagiiwan ng echo ng kanyang tagumpay at ng paniningil ng isang legal na asawa. Ang araw na paunang pangdinig sa korte ng Sandigang Bayan ay dinaluhan ng mga pinakamalalaking pahayag at pambansang media sa buong bansa. Ang bulwagan ng hukuman ay balot ng matinding tensyon. Ang mga upuan sa gallery ay punong-puno ng mga mamamahayag, mga mamamayan ng San Antonio at mga dating kaalyado sa politika na ngayon ay pawang nanunood lamang sa pagbagsak ng dating makapangyarihang pinuno. Nakatayo sa kabilang panig ng barikada si Jayden Villaflor. Malayo ng itsura nito sa dating maayos, gwapo at eleganteng gobernador. Nakasuot siya ng kulay kahel na presong uniform. May posa sa magkabilang kamay at halatang malaki ang ipinayat. Ang kanyang mga mata ay pinaliligiran ng maitim na bilog mula sa mga walang tulog na gabi sa loob ng makitit at mabahong selda. Sa tabi niya ay nakaupo si Monica na wala na rin ang dating karangyaan. Nakasuot ito ng simpleng damit bilanggo, walang alahas at baka sa mukhang walang katapusang pag-iyak. Halos hindi makatingin ng dalawa sa isa't isa. Ang dating matamis sa pagnanasa at pag-iibigan ay napalitan ng matinding puot at sisiyan. Kasalanan mo to, Jayden! Mahinang gigil na bulong ni Monica habang nakatitig sa sahig. Sabi mo, protektado ako. Sabi mo, walang makakaalam. Dahil sa'yo nabubulok ako sa kulungan. Manahimik ka, Monica. Galit na sagot ni Jayden habang pilit na iniiwas ang kanyang posas. Ikaw ang gahaman. Ikaw ang nagpabili ng mga condo at luxury bags. Kaya tayo natuntun ni Marta. Bago pa man magawi ng tuluyan ng dalawa, mabilis na tumahimik ang buong stilido kuman nang bumukas ang malaking pintuan sa likod. Pumasok si Marta Monteclaro, nakasuot siya ng isang napaka-eleganting navy blue na tailored suit. May katambal na minimalist diamond brooch sa kanyang dibdib. Ang kanyang lakad ay puno ng kumpiyansa, karangalan at hindi matatawarang kapangyarihan. Kasama niya si Attorney Victor Delgado at ang buong legal team ng Monte Claro Financial Group. Sa bawat hakbang ni Marta patungo sa prosecution bench, tila humintong oras para kay Jayden.
Naalala niya kung paano niya itinuring na simpleng palamuti at boring ang kanyang asawa. Ngayon ang babae yun ay nakatayo sa kanyang harapan bilang kanyang mismong tagahatol. Nang maupo ang huwes, mabilis na nagsimulang paglilitis. Iniharap ni Victor ang mga ebidensyang lihim na pinagsumikapan ni Marta sa loob ng ilang linggo. Your Honor, simula ni Victor habang pinapakita ang mga malalaking digital chart sa screen ng korte. Meron kaming hawak na forensic audit report, bank transfer receipts at signed assets liabilities waiver na direktang pinirmahan ni Defendant Jayden Villaflor. Malinaw na pinapakita dito ng 4 na bilyong pondo mula sa San Antonio Infrastructure Project ay nilipat sa mga shell accounts ng Villaflor Development Corp. Kung saan higit 500 milyong pisong diretsong pumasok sa personal bank accounts ni Defendant Monica Santos para sa pagbili ng mga luxury properties at sasakyan. Tumayong pampublikong abogado ni Jayden upang magprotesta. Ngunit bago pa man ito makapagsalita, pinalabas ng piskal ang lihim na audio recording mula sa VIP powder room ng hotel nung gabi ng gala night. Ang boses ni Jayden ay malinaw na umalingaw-ngaw sa buong silido kuman. Kailangan ko pa ang pera ng mga Monteclaro para sa infrastructure project ngayong taon. Kapag napirmahan ng kontrata, madali na siyang i-divorce. Mukha lang siyang palumuti sa bahay. Nabalot ng ingay at matinding bulungan ang buong korte. Ang mga mamamahayag ay mabilis na nagunahan sa pagtatala ng mga narinig. Napasuntok sa mesa si Jayden habang kanyang mukha ay tuluyang namutla. Napayuko si Monica sa matinding hiya habang pilit na tinatakip ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha upang magtago sa mga kamera. Tumayo si Marta at humarap sa korte bago dahan-dahan niyang nilingon ang kanyang asawa at ang mistress nito. Ang kanyang boses bagamat banayad ay may bigat na dumadagundong sa puso ng bawat nakikinig. Your Honor, wika ni Marta habang nakatitig sa mga mata ni Jayden. Ang aking dating asawa hindi lang magnanakaw sa kaban ng bayan at sa aking pamilya. Ginamit niyang kanyang posisyon para abusuhin ang tiwala ng mamamayan ng San Antonio. Ang bawat sintimong kanyang ninakaw ay pera para sa mga ospital, kalsada at paaralan na dapat ay para sa mahihirap. Hinihiling ko sa hukuman na to na igawad ang pinakamatinding parusa sa ilalim ng batas. Pagkarinig nun ay tuloy ng hina si Jayden. Bumagsak siya sa kanyang silya. Nanginginig at umiiyak. Marta, please, nagmamakaawa ko sa'yo, bulong ng dating gobernador. Ngunit wala ni isang bakas ng awang makikita sa mga mata ng legal na asawa. Nangihampas ng huwes ang gabel para ideklara ang pansamantalang recess bagong pagbasa ng pinal na sentensya. Alam na ng lahat ang kahihinatnan. Ang kapangyarihan ni Jayden ay tuluyan ang nadurog at ang kanyang pangalan ay nakatala na sa kasaysayan bilang isa sa mga pinakagahamang opisyal ay pinagpalit ang lahat para sa pansamantalang aliw. Inayos ni Marta ang kanyang suit, tinignan sa huling pagkakataon ng nakaluhod at umiiyak na si Jayden at naglakad palabas ng korte na nakataas ang anyo. Ang bitag ay tuluyan na nagsara. Umalingaw-ngaw ang huling hampas ng gavel ng huwes sa buong bulwagan ng sandigang bayan. Ang hatol ay pinal at walang kapatawaran. Si Jayden Villaflor ay napatunay nagkasala sa kasong plunder at gross corruption na may parusang reclusion perpetua habang buhay na pagkakabilanggo na walang posibilidad na bail at permanenteng disqualification sa paghawak na anumang posisyon sa pamahalaan. Si Monica Santos naman ay natulan ng 20 taong pagkabilanggo bilang accomplice sa money laundering at embezzlement. Nangilabas na mga pampublikong gwardyang 2 mula sa hukuman, nagkagulong mga mamamahayag. Nagmakaawa si Jayden habang pilit na humahabol ang tingin kay Marta. Ngunit ang mga kamay nito ay nakagapos na sa mabigat na bakal. Si Monica naman ay tuluyang nawala ng malay sa matinding hiya habang sinasakay sa patrol car patungong Correctional Institution for Women. Pinalayas ng korte ang lahat ng naiwan sa nakaraan ni Marta. Ang pangarap ni Jayden at Monica na makuhang yaman ng mga Monteclaro ay nagwakas sa loob ng malamig at madilim na sementadong selda. Pagkaraan ng 3 buwan, maliwanag at sariwang hangin sa tuktok ng Monteclaro Tower sa BGC. Nakatayo si Marta sa harap ng malawak na bintanang salamin ng kanyang bagong opisina.
bilang Executive Chairwoman at Chief Executive Officer ng Monte Claro Group. Nakasuot siya ng isang dress na lalong nagpapakita ng kanyang pagiging muling malaya at makapangyarihan. Bahagyang kumatok si Attorney Victor Delgado bago dahan-dahan na pumasok sa silid, may hawak na formal na folder. Marta, simula ni Victor habang may ngiti sa kanyang mga labi. Natanggap na natin ang penalty decree mula sa korte. Ang iyong annulment ay official lang naaprobahan. Muli ka ng malayang babae sa ilalim ng batas at ang apilang Villaflor ay tuloy na natanggal sa iyong pangalan. Kinuha ni Marta ang dokumento at pinagmasdan ng kanyang pangalang nakatala doon. Marta Monteclaro, isang malalim at magaan na paghingang pinagkaloob niya sa kanyang sarili. Ang 5 taong pagiging martir at pagpapakasakit ay opisyal lang natapos. Kumustang sitwasyon sa San Antonio? Tanong ni Marta habang nilalagay ang dokumento sa kanyang desk. Mabilis ang nakatayong probinsya natapos maibalik ang 4 na bilyong pondo. Ulat ni Victor. Ang mga ghost projects ni Jayden pinalitan ng mga totoong opisyal at kalsada sa ilalim ng bagong pamamahala. Samantalang lahat na kinuha nating ari-arian mula sa pamilyang Villaflor, kasamang mansyon sa Forbes Park at ang mga condo unit, ay naibenta na natin at ang proceeds sa diretsong napunta sa Monte Claro Educational Foundation. Napakagaling, banay na sagot ni Marta. At si Jayden? Medyo napailing si Victor. Nabalitaan ko mula sa warden na linggo-linggo siyang humihiling na makita ka. Ngunit agad na tinatanggihan ng ating security team. Si Monica naman, inabandona ng kanyang pamilya at ng kanyang agency. Wala na silang dalawang natitira kahit na 1 sentimo. Tumingin si Marta sa malayo, sa mga ulap na naglalakbay sa kalangitan ng Maynila. Wala na siyang nararamdamang galit o pagnanais na makaganti pa. Ang paniningil ay tapos na, ang hustisya ay naisagawa ng buong husay. Ang natitira na lamang sa kanyang puso ay ang kapayapaan ng isang babaeng nahanap muli ang kanyang sariling halaga at lakas. Inabot ni Marta ang kanyang baso ng alak at dahan-dahan tong itinaas patungo sa kanyang refleksyon sa salamin. Para sa bagong simula, bulong ni Marta sa sarili. Hindi na siyang taga-suporta lamang sa likod ng isang lalaki. Si Marta Monteclaro mismong reyna ng kanyang sariling kaharian. Isang babaeng nagpatunay na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa posisyon o sa korona, kung hindi sa talino, karangalan, at sa katapangang ipaglaban ang sariling dignidad. Ano nga bang aral na may iwan sa atin ng kwentong ito? Una, huwag mong ituring na kahinaan ng pagiging tahimik o pagbibigay ng suporta ng iyong kapareha. Ang taong nagangat sa iyo sa tuktok ang siya ring may pinakamalaking kakayahan na magpabagsak sa iyo kapag sinuklian mo ng pagtataksil ang kanyang sakripisyo. Pangalawa, ang pera nang galing sa kasakiman, pagnanakaw at panglalamang sa kapwa ay kailanman hindi magdadala ng tunay na kaligayahan. Sabi nga, kapag ang pundasyon ng iyong tagumpay ay binuo sa kasinungalingan, konting hangin lang ng katotohanan, tsak nararagas at mabubuwag ang lahat. At para sa lahat ng mga kababaihan na nakikinig ngayon, huwag mong hayaang definition ng ibang tao ang iyong halaga. Kapag nasaktan ka, hindi mo kailangang maging martir habang buhay. Bangon, gamitin ang iyong talino at bawiin ang karangalang nararapat para sa iyo. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at pakikinig. Kung nagustuhan niyong kwentong ito, huwag kalimutang i-share at mag-iwan ng inyong mga komento. Hanggang sa susunod nating kwentuhan.